Kilala natin si Ted Filon bilang isa sa pinakamatapang at pinakarespetadong boses sa radyo at telebisyon dito sa Pilipinas. Sa loob ng halos 40 taon, siya ang naging sandigan ng mga karaniwang tao pagdating sa mga balita tungkol sa gobyerno, korupsyon at mga isyu sa ating lipunan. Pero nitong mga huling taon, marami sa ating mga Pilipino ang lalong nagtaka dahil hindi na natin siya madalas makita sa screen ng ating mga TV gaya ng dati. Maraming lumabas na haka-haka at mga kwento sa internet kung bakit nga ba siya biglang lumipat o kung ano ang tunay na dahilan ng pagkawala niya sa dati niyang istasyon. Bago natin talakayin ang malaking pagbabago sa kanyang career, naisip niyo ba kung paano nga ba nagsimula ang isang batang galing sa hirap para maging mukha ng katotohanan sa bansa? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. At mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin sa ano maabot ang ating mga video. Maraming salamat po. Ang kwento ni Ted Filon ay hindi lang tungkol sa pagiging sikat na news anchor dahil ito ay isang kwento ng matinding pagsisikap na nagsimula sa ibaba. Ipinanganak siya noong 1962 sa Maynila at ang kanyang ama ay isang driver ng jeep habang ang kanyang ina naman ay isang tindera sa palengke. Dahil sa hirap ng buhay noon, naranasan ni Ted na magtrabaho sa murang edad habang siya ay nag-aaral sa Tacloban. Naging waiter siya, construction worker, at nagtinda rin siya ng mga tsinelas para lang may pandagdag sa gastusin ng kanilang pamilya. Ang mga karanasang ito ang naging dahilan kung bakit naging malalim ang pag-unawa niya sa nararamdaman ng mga mahihirap nating kababayan. Pagdating naman sa kanyang pag-aaral, hindi rin naging madali ang lahat para sa kanya dahil ilang beses siyang kumuha ng iba't ibang kurso na hindi niya agad natapos. Sinubukan niya ang economics sa Letran at lumipat din siya sa mass communication sa Divine World University, pero kailangan niyang huminto para magtrabaho. Sa kabila ng lahat ng mga pagsubok na ito, hindi siya sumuko hanggang sa makuha niya ang kanyang degree sa broadcast communication mula sa Polytechnic University of the Philippines. Ang dedikasyon niya sa pag-aaral ang nagbukas ng pinto para pasukin niya ang mundo ng media. Nagsimula ang kanyang karera sa radyo noong 1982 kung saan nagtrabaho muna siya bilang driver at reporter sa isang maliit na istasyon sa Tacloban. Dahil sa kanyang husay sa pagsasalita at galing sa paghawak ng mga programa, mabilis siyang napansin hanggang sa mapunta siya sa malalaking istasyon sa Angeles City. Noong taong 1990, dito na nagsimula ang kanyang mahabang panahon sa ABS-CBN bilang isang news desk editor. Hindi nagtagal ay naging anchor na rin siya sa radyo at telebisyon kung saan nakilala natin ang mga programang gaya ng Hoy Gising at TV Patrol. Para lalo nating maintindihan ang bigat ng kanyang pagkawala sa telebisyon, kailangan nating silipin kung ano nga ba ang meron kay Ted Filon na wala sa ibang mga reporter. Maraming magagaling magsalita, pero si Ted ay may kakaibang paraan ng pagbabalita na direkta sa puso ng mga tao. Hindi lang siya basta nagbabasa ng script sa harap ng kamera dahil sinusubukan niyang ipaliwanag kung ano ang magiging epekto ng bawat balita sa buhay nating mga ordinaryong Pilipino. Ito ang dahilan kung bakit kapag nagsasalita siya, pakiramdam ng marami ay hindi lang ito trabaho kundi isang tunay na malasakit sa kapwa. Ang mga programa niya ay naging boses ng mga taong madalas ay hindi napapakinggan ng pamahalaan. Dahil sa kanyang katapatan at integridad, hindi na nakapagtataka na tambak ang mga parangal na natanggap niya sa loob ng maraming taon. Noong taong 2000, kinilala siya bilang Best Public Service Program Host para sa Hoy Gising. Isang malaking patunay ito na kahit noong nagsisimula pa lang siya ay ramdam na ang kanyang dedikasyon. Hindi rin siya basta-basta sikat lang dahil nakuha niya ang Hall of Fame status sa Anak TV Makabata Awards. Ibig sabihin nito, paulit-ulit siyang pinili ng mga magulang at guro bilang isang magandang impluwensya para sa mga kabataan. Bukod pa riyan, marami pang ibang prestihiyosong award ang ibinigay sa kanya gaya ng KBP Golden Dove Awards dahil sa galing niya pareho sa radyo at telebisyon. Pero alam niyo ba na sinubukan din ni Ted na pumasok sa mundo ng politika? Noong taong 2001, nahalal siya bilang kinatawan ng unang distrito ng Leyte.
Sa loob ng 3 taon niyang panunungkulan, ibinuhos niya ang kanyang oras sa mga proyekto para sa edukasyon at infrastruktura. Ito yung mga bagay na malapit sa puso niya dahil alam niya ang pakiramdam ng walang maayos na oportunidad noong bata pa siya. Bagamat hindi naging perpekto ang kanyang panahon sa gobyerno, ipinakita nito ang kanyang pagnanais na direktang makatulong sa paggawa ng mga batas para sa ikabubuti ng mas nakararami. Pagkatapos ng kanyang termino noong 2004, pinili niyang bumalik sa journalism dahil doon niya talaga nararamdaman na mas makakapagsilbi siya sa bayan. Subalit sa likod ng lahat ng tagumpay at mga parangal na ito, dumaan din si Ted sa isang napakabigat na pagsubok na yumanig sa kanyang personal na buhay. Noong Abril 2009, isang malungkot na balita ang gumulantang sa buong bansa nang matagpuan ang kanyang asawang si Trina na may tama ng bala sa ulo sa loob ng kanilang bahay sa Quezon City. Ang pangyayaring ito ay naging sentro ng usap-usapan at matinding investigasyon ng mga awtoridad gaya ng NBW. Maraming lumabas na katanungan at duda noong mga panahong iyon dahil tila may mga detalyeng hindi agad nagtutugma para sa pulisya. Ang trahedyang ito ang isa sa pinakamahirap na yugto na hinarap ni Ted habang patuloy siyang pinapanood at hinuhusgahan ng publiko. Ang investigasyon sa pagkamatay ng asawa ni Ted Filon na si Trina ay hindi naging madali dahil sa dami ng mga lumabas na maling impormasyon at mga kwento ng mga saksi na hindi nagtutugma. Noong una, talagang naging mainit ang mata ng mga pulis sa lahat ng mga kasama niya sa bahay, kabilang na si Ted. Pero matapos ang napakahabang pagsusuri ng National Bureau of Investigation o NBI, lumabas sa kanilang ulat na walang ibang tao na kasama si Trina noong mangyari ang insidente. Ayon sa mga eksperto sa pag-iisip at mga pagsusuri sa ebidensya, napatunayan na ang tama ng bala ay galing sa sariling gawa ni Trina dahil sa matinding kalungkutan o depresyon at mga mabigat na problema sa pera na kanyang dinadala noon. Kahit na inilabas na ng NBI ang opisyal na desisyon na ito, hindi pa rin agad natigil ang mga katanungan ng publiko. Nagkaroon pa nga ng mga usapin tungkol sa obstruction of justice o ang maling paggalaw sa lugar kung saan nangyari ang insidente na naging dahilan para lalong ma-stress ang pamilya ni Ted sa ilalim ng mapanuring mata ng media. Isipin niyo na lang ang bigat ng pinagdaanan niya bilang isang tao na nagbabalita ng problema ng iba. Siya naman ang naging laman ng mga balita sa paraang hindi niya inaasahan. Pero sa kabila ng lahat ng sakit at mga pagsubok na ito, pinili ni Ted na manatiling matatag at ituloy ang kanyang tungkulin sa mga Pilipino. Pagkalipas ng maraming taon, dumating ang isa pang malaking sorpresa para sa ating lahat. Noong Agosto 31, 2020, tuluyan nang nagpaalam si Ted Filon sa TV Patrol at sa kanyang programang Filon ngayon sa ABS-CBN. Marami ang nalungkot dahil halos 3 dekada nating nakasama ang kanyang boses sa nasabing istasyon. Nilinaw naman na ang pag-alis niya ay isang personal na desisyon at hindi dahil sa kung anong pilitan. Gusto lang talaga ni Ted na magsimula ng bagong kabanata sa kanyang buhay at subukan ang ibang paraan kung paano pa siya makakatulong at makakapaglingkod sa mas nakararaming tao. Hindi naman tayo binigo ni Ted dahil hindi nagtagal ay muli natin siyang narinig at napanood sa TV5 at Radyo 5. Dito nabuo ang hindi inaasahang tandem nila ni DJ Chacha na naging paborito ng marami tuwing umaga. Sa kanilang programa, pinagsama nila ang seryosong pagbabalita at mga talakayan na mas madaling sakyan ng mga nakababata at ordinaryong mamamayan. Makikita natin dito na kahit lumipat siya ng istasyon, hindi nawala ang kanyang prinsipyo na magbigay ng impormasyon na may malasakit. Hanggang ngayon, patuloy siyang naghahatid ng balita sa Good Morning Kapatid na nagpapatunay na hindi kailangang manatili sa isang malaking network para lang makagawa ng tunay na pagbabago sa lipunan. Sa dami ng mga pinagdaanan ni Ted Filon, mula sa pagtitinda ng tsinelas hanggang sa pagharap sa mga personal na trahedya at paglipat ng trabaho, malinaw na ang kanyang buhay ay puno ng aral. Sa tingin nyo, sapat na ba ang naging paliwanag tungkol sa kanyang pagkawala sa telebisyon noon para makuha muli ang inyong buong tiwala?
At sa panahon ngayon na marami ng paraan para makakuha ng balita, mahalaga pa rin ba para sa inyo na makita ang mga batikang broadcaster gaya ni Ted sa inyong mga screen? Ibahagi mo naman ang sagot mo sa ibaba at huwag mo rin kalimutang mag-like at subscribe.